Akala ng grupong mga turista na ito ay isang simpleng crocodile tour lang ang kanilang pupuntahan sa gitna ng masukal na ilog sa Louisiana. Pero nang dahil sa silaw sa pera ng kanilang tour guide ay napadpad sila sa isang liblib na lugar kung saan hindi buwaya ang naghihintay sa kanila kundi isang dambuhalang nilalang na kilala bilang isa sa pinakamabangis na predator sa buong mundo. Isang galit na galit at gutom na hippopotamus. Paano kaya sila makakaligtas kung ang bangka na magbabalik sa kanila sa sibilisasyon ay winasak na ng halimaw na ito? Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga kaburat na sina Lefty Mark Gregor, Marky Moreno, Jai Portem, Shenayi, Komedyante TV, Jai Barks ng Saudi Arabia, Jod Custodio at si Suki na si Natri Arellano. Nagsimula ang kwento sa kailaliman ng isang masukal na gubat kung saan may isang misteryosong nilalang ang biglang sumugod mula sa tubig at walang awa nitong pinatay ang isang nakatracker na napakalaking buwaya sa ilog. Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan nagbabakasyon ang magkaibigang sina Sistine at Hannah at habang nag-iinuman at nagtutoast ay nangako ang dalawa na susulitin nila ang bawat sandali ng kanilang bakasyon. Ngunit biglang tumunog naman ang cellphone ni Sistine at sa tawag na iyon ay nalaman niya natanggal na siya sa kanyang trabaho. Aray ko po. Ngunit bago pa niya nalaman ang masamang balita ay nakapag-book na pala si Hannah ng murang riverboat tour para sa kanilang dalawa. At dito na nga lumapit ang tour guide na si Rodrigo at pinangakuhan sila nito na siguradong magiging masaya ang kanilang magiging biyahe. Pagkaalis ni Rodrigo ay dito na nalaman ni Hannah na nawala ng trabaho si Sistine. Ngunit hindi siya nabahala at sinabi niyang wala itong dapat ipag-alala dahil dala niya ang credit card ng kanyang ina. Sinabi pa niya na siya na ang bahala sa lahat gaya ng lagi niyang ginagawa. Dahil dito ay pansamantala nilang kinalimutan ang kanilang mga problema at nagpatuloy sa pag-inom at pagsasayaw buong magdamag. Kinabukasan ay dumating ang isang pamilya para sumama sa tour ni Rodrigo. Kasama rito ang teenager na si Mike, ang kanyang ina na si Sally at ang kanyang lolo na si Tim. Hindi nagtagal ay dumating na din sina Sistine at Hannah na hangover pa. Sa simula ay halatang walang interes si Mike sa riverboat tour. Ngunit nang makita niya ang dalawang bebot ay bigla siyang nagpautog naging interesado sa tour. Ilang sandali pa ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Dion. Tinanong niya si Rodrigo kung ito ba ang VIP tour at tiniyak kung makikita nga ba nila ang buwayang si Romualdez si Ben sa araw na iyon dahil ipinangako niya sa kanyang anak na kukuhanan niya ng larawan ng isang napakalaking buwaya at pagkatapos ay isinakay na sila ni Rodrigo sa isang van at dinala sa kanyang himpilan malapit sa bayo. Pagdating doon ay naginabala ang lahat sa pagkuha ng mga larawan dahil napapalibutan ang lugar ng mga bungo ng buwaya at iba't ibang uri ng ahas. Napansin ni Mike ang isang napakalaking bungo kaya't ipinaliwanag ng may-ari ng lugar na si Walker na nahuli niya ito sa Africa noong 1998. Hindi, sinabi ni Walker na ang hayop na iyon ang pinakamapanganib na nilalang sa mundo at responsable sa mahigit 500 pagkamatay ng mga burat bawat taon at isa pa ay vegetarian daw ito at pumapatay hindi dahil sa gutom kundi para lamang sa kanyang kasiyahan. Dahil dito ay natawa si Mike nang malaman niyang ang tinutukoy pala ni Walker ay isang hippopotamus. Ikinuwento pa niya na nasaksihan niyang kayang patayin ng mga hipo ang mga leon, mga buwaya at sadyang lubhang agresibo rin ang mga ito pagdating sa kanilang mga anak at handa silang mamatay para lamang maprotektahan ang mga ito. Tapos noon ay nagsimula na ang riverboat tour. Bilang espesyal na atraksyon ay dadalhin sila ni Rodrigo upang makita ang pinakamalaki at pinakasikat na buwaya sa lugar na nagngangalang Ben, isang higanting buwayang mahigit 12 talampakan ang haba. Habang binabaybay nila ang ilog ay marami pa silang nakitang mga buwaya sa Senado Este sa ilog ng Bayou. Habang nagpatuloy naman si Rodrigo sa paghahanap kay Ben na ayon sa GPS tracker ay nasa hindi kalayuan lamang. Maya-maya ay narating nila ang huling lokasyon nito at upang lumabas ang buwaya ay naghagis si Rodrigo ng mga marshmallow sa ilog. Ngunit tila walang kahit isang buwaya ang lumutang upang kunin ang bitag. Ngunit ayon sa huling GPS signal ay naroon mismo si Ben at upang hindi mapahiya sa kanyang mga panauhin ay naghagis ito ng manok sa tubig bilang panibagong bitag. Ngunit talagang wala pa ring lumilitaw na buwaya sa ilog kaya't iminungkahi ni Sistine na imbes na karne ay mga bariya na lang ang kanyang ihulog. Di joke lang at dahil walang buwayang nakita ay naglibot-libot pa ang mga ito. Ngunit bago pa sila makaliko ay bigla
biglang isinawsaw ni Mike ang kanyang kamay sa tubig upang kunin ang manok at nagsimula siyang sumigaw na tila nasaktan ng husto. Ngunit maya't maya ay napagtanto nilang nagbibiro lamang pala ang ungas. Lumipas ang ilang minutong paghahanap sa buwaya ay dito tumambad sa kanila ang nakakatakot na tanawin kung saan natagpuan nila ang higanteng buwaya na si Ben na wala ng ulo at ang katawan nito ay tila luray-luray na. Hindi naman makapaniwala si Rodrigo dahil wala siyang ideya kung anong nilalang ang may kakayahang gumawa ng ganoong kalaking pinsala. Habang natatakot ang lahat, si Dion naman ay walang pakialam at sinabi pa niyang ilapit pa sila upang makakuha siya ng litrato. Ipinaalala pa niyang nagbigay siya kay Rodrigo ng $300 na tip para lamang makita ang pinakamalaking buwaya. Dahil dito ay nagtanong si Sistine kung dapat ba talaga silang naroroon, lalo na't wala silang nakikitang kahit isang ibang tour boat sa buong paligid. Dahil sa lumalalang panganib ay sinabihan na ni Tim si Rodrigo na ibalik na sila kaagad dahil hindi naligtas ang lugar. Kaya't agad nang pinatakbo ni Rodrigo ang bangka at nagsimula na silang umalis sa lugar. Ngunit ilang sandali pa lamang ang lumilipas nang may napakalakas na puwersang bumangga mula sa ilalim ng bangka. At sa isang iglap ay tuluyan ang tumaob ang kanilang bangka at nahulog silang lahat sa tubig. Kaya't agad silang nag-unahang umakyat sa nakataob na bangka upang makaligtas. At dahil sa nangyari ay napahiwalay si Dion sa grupo at umakyat sa isang puno upang iligtas ang sarili. At dito ay napansin nilang nawawala si Rodrigo at makalipas ang ilang minutong paghahanap ay sa wakas ay lumutang rin ito, ngunit may malubha itong pagkakasugat. Kaya't agad nila siyang hinila at iniakyat sa ibabaw ng nakataob na bangka. Ngunit sa kasamaang palad ay muling sumalakay ang misteryosong nilalang at malakas nitong binangga ang bangka dahilan upang maipit ang mga ito sa pagitan ng mga puno. At dahil sa tindi ng kanyang sugat at malakas na agos ng dugo ni Rodrigo ay labis itong nanghina at buti na lang ay isang nurse pala si Sally. Kaya't sinuri niya ito at sinabi nitong kailangan niyang sunugin ang sugat upang mapigilan ang pagdurugo. Ngunit bago nila magawa yon ay kailangan nila ng mainit na metal hanggang sa napansin ni Sistine na may isang flare box na palutang-lutang sa tubig. Kaya't agad itong umakyat sa kalapit na puno at sinubukang abutin ito. At nang makalapit siya ay napansin niyang nasa ibaba lamang niya ang misteryosong nilalang. Subalit sa kabutihang palad ay matagumpay niya paring nakuha ang flare box at ligtas na nakabalik sa grupo. At gamit ang kutsilyong dala ni Tim ay agad na nitong sinindihan ang flare at pinainit ang talim ng kutsilyo bago ito idinikit sa sugat ni Rodrigo upang mapigilan ang pagdurugo. Makalipas ang 10 minuto ay nagkamalay na rin si Rodrigo at agad na humingi ng paumanhin sa lahat dahil inilayo niya sila sa tamang ruta. Tinanong siya ni Mike kung anong klaseng hayop ang umatake sa kanila. Sumagot naman si Rodrigo na kulay abo ito at napakalaki. At habang sinusuri ni Sally ang sugat ay sinabi niya ang hayop na gumawa nito ay malamang may ngiping halos 10 pulgada ang haba. Napansin din nilang nasira na ang radyo ni Rodrigo matapos itong mabasa sa tubig. Gayunpaman ay naniniwala siyang naipadala ng GPS tracker ang kanilang huling lokasyon pabalik sa kanilang himpilan. Ngunit may isang malaking problema dahil walang makakapansin na nawawala sila hanggat hindi sumasapit ang oras ng pagsasara ng tour at nasa 5 oras pa ang hihintayin bago mangyari iyon. Kaya't sinabihan ni Tim ang lahat na tipunin ang anumang bagay na maaari nilang magamit upang mabuhay sa ilog na ito. Ngunit kasabay nito ay nagsimulang bumuhos ang kaunting ulan. Makalipas ang 3 oras ay sinabi ni Sally kay Tim na nagsisimula ng maimpeksyon ang sugat ni Rodrigo kaya't kailangan na siyang maidala sa ospital sa lalong madaling panahon. At dahil sa init, ay ninais ng makainom ng tubig si Mike kaya't naisipan nitong maghagis ng lubid sa ilog upang mahila ang isang palutang-lutang na cooler na may lamang inuming tubig. Ngunit agad siyang nawala ng konsentrasyon nang mapatingin siya kay Hana dahil sa kanyang napakalaki na pakwan. At dahil unti-unti nang tumatayo ang junjun ni Mike ay si Tim na ang kumuha ng lubid at sa unang paghagis pa lamang ay matagumpay niyang nahila ang cooler. Habang nakikipag-usap sina Tim, Sistine at Hana ay ibinigay ni Tim ang kanyang kutsilyo kay Sistine bilang paghahanda kung sakaling kailanganin nila ito. Ngunit biglang may napansing kakaibang paggalaw si Mike sa tubig kaya't binalaan niya ang lahat na bumalik na ang halimaw. Kaya't dito ay nagmadali na silang umakyat sa mga puno upang makaiwas. Subalit habang umaakyat si Sally ay bigla itong nadulas at nahulog sa ilog kung nasaan ang mabangis na hayop. At dito ay hindi nag-atubili si Sistine at agad siyang tumalon upang iligtas si Sally. Matagumpay naman niya itong naiahon pabalik sa puno
Ngunit dahil sa ingay at galaw na nalikha ay agad na lumangoy ang hipo na mabilis nagpapalapit sa kanila. Subalit sa isang napakalakas na pagpangga ay tinamaan nito ang punong kinakapitan ni Hana. Dahilan upang ito naman ang mahulog sa ilog. Dahil sa takot ay agad na lumangoy si Hana papalik sa kanilang direksyon. Ngunit hindi niya maiahon ang kanyang sarili dahil siguro sa kanyang malaking pakwan. At bago pa man siya maabutan ng hipo ay agad na iniabot ni Sistine ang kanyang kamay at pilit siyang hinila pataas. Samantala, dahil sa kagustuhang makabawi sa pagkakaligtas sa kanyang anak na si Sally, ay agad itong bumaba sa ilog upang tulungan sina Hana. Ngunit bago pa ito tuluyang makapunta sa dalawa, ay biglang sumulpot ang nilalang at si Tim tuloy ang naging biktima nito. Muling inabot ni Sistine ang kamay ni Hana, ngunit hindi pa rin niya ito maiahon. Kaya't dito nang naghanap ng ibang puno si Hana hanggang sa makaakyat ito. Ngunit sa mismong sandaling yon ay biglang sumulpot ang malaking hipo mula sa ilog at tuluyan siyang ginawang karne norte. At doon lamang nila malinaw na nakita kung ano talaga ang umatake sa kanila, at ito ay isa palang napakalaking hippopotamus. Dahil sa pagkawala ng dalawa sa kanila ay halos mawala na ng pag-asa ang lahat, lalo na't si Mike dahil wala na siyang mapag-uutugan. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ring mag-alala si Walker dahil mahigit 5 oras nang hindi bumabalik si Rodrigo, kaya't sinubukan niyang tingnan ang lokasyon ng GPS tracker nito. Ngunit hindi na ito nagpapadala ng signal, at dahil walang ibang gustong sumama ay nagpasya si Walker na hanapin mag-isa sina Rodrigo, at upang makasiguro ay dinala niya ang kanyang baril at isang flare at saka sumakay sa bangka at nagtungo sa ilog upang hanapin ang grupo. Habang nasa gitna pa rin sila ng ilog, ay tinanong ni Mike si Rodrigo kung paano napunta ang napakalaking hippopotamus sa lugar na iyon. Subalit tila wala ring maisagot si Rodrigo, at pati siya ay nagtataka rin. At dahil lumalalim na ang gabi, ay nagtanong din si Dion kung sigurado ba talaga si Rodrigo na naka-on ang GPS tracker nito bago nangyari ang lahat. Ngunit doon napagtanto ni Rodrigo na baka nasira na ito dahil sa pagkasira ng kanilang bangka, hanggang sa nagkaroon ng ideya si Mike kung saan iminungkahi niyang magsindi sila ng apoy upang mapansin sila ng sinumang dumaraan sa malayo, dahil mayroon pa silang natitirang gasolina na maaari nilang gamitin. Sinabi naman ni Dion na gumawa sila ng paikot na apoy sa paligid ng nakataob na bangka upang mailayo ang hipo habang may isang bababa sa tubig para hanapin at i-on ang GPS tracker. Ngunit agad niya ring sinabi na hindi siya ang gagawa nito dahil hindi siya marunong lumangoy. Dahil dito ay si Sistine na lang ang kusang loob na nagpasyang sumubok na kunin ang GPS, at dito na nga sila gumawa ng bilog na apoy sa paligid ng bangka upang pansamantalang mailayo ang mabangis na hayop. Iniabot ni Rodrigo kay Sistine ang susi ng lockbox kung saan nakalagay ang tracker phone. Natatakot man ay huminga na lang ng malalim si Sistine at buong tapang na sumisid sa ilog, at habang naghahanap ay nakita niya ang isang flashlight sa ilalim ng nakataob na bangka. Ngunit nang buksan niya ito ay laking gulat niya nang bumungad sa kanyang harapan ang bangkay ni Hana. Sa kabila ng matinding takot ay binuksan niya ang lockbox at kinuha ang tracker phone. Ngunit bigla siyang nakarinig ng boses hanggang sa malaman niyang si Mike pala yun na bumaba upang tulungan siya. Dahil unti-unti nang namamatay ang apoy, nagawa nilang makabalik ng ligtas sa ibabaw ng bangka, at nang tingnan ni Rodrigo ang tracker phone ay napansin niyang namatay na ito, kaya't agad niya itong pinatuyo at muling binuksan. Bagamat walang signal ng cellphone sa lugar na iyon, ay maaari pa rin niyang i-activate ang GPS tracker, at sa mismong sandaling bumukas ang tracker ay natanggap ni Walker ang kanilang eksaktong lokasyon. Kaya't hindi nagtagal ay dumating na nga si Walker sakay ng kanyang bangka, at dito ay napabuntong hininga ang lahat at muling nabuhayan ng pag-asa dahil sa pag-aakalang maliligtas na sila. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang may malakas na puwersang bumangga rin sa bangka ni Walker, dahilan upang muling binalot ng takot ang lahat hanggang sa unti-unting naubusan ng gasolina ang bangka ni Walker. Aray ko po! At nang mapagtanto ni Walker na isang hippopotamus ang may kagagawan ng lahat ng ito, ay sinabi niyang kailangan na nilang magmadali dahil napakabangis nito at napakabilis. Kaya't agad nilang isinakay si Rodrigo sa bangka habang sina Mike at Walker naman ang magsasagwan upang makaalis sila sa lugar. Subalit nang makasakay na si Dion sa bangka ay nagsimula na siyang magreklamo na magdudulot ng pagbagal sa kanilang pag-alis, at sinabi niyang magsasampa siya ng reklamo laban sa kumpanya ni Walker at hihingi siya ng malaking
anyos dahil sa matinding trauma na kanyang naranasan. Hanggang sa dito na nga binalingan ng galit ni Dion ang sugatang si Rodrigo at pilit itong pinapahingi ng tawad. Habang sinusubukan ni Mike na ilayo si Dion kay Rodrigo ay bigla siyang nawalan ng balanse at nahulog sa tubig. Subalit kasunod nito ay mabilis na sumulpot ang napakalaking hipo at sa isang iglap lang ay nilapanan nito si Mike at agad siyang ginawang karne norte. Dahil sa nangyari ay napasigaw si Sally habang nasasaksihan ang malagim na pagkatudas ng kanyang anak. Agad namang sinabi ni Walker sa lahat na umakyat muli sa mga puno upang makaiwas sa susunod na pag-atake. Sinabi niyang may dala siyang 2 tranquilizer dart, ngunit aminado siyang maaaring hindi iyon sasapat para sa isang hipo na ganoon kalaki. Gayunpaman, susubukan pa rin niya na patamaan ito. Samantala, alam na ni Rodrigo na hindi na siya makakaligtas dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, kaya inalok siya ni Walker ng maiinom. Doon rin inamin ni Walker ang isang nakakagulat na katotohanan kung saan plano pala niyang gamitin silang lahat bilang pain. Ipinaliwanag niya na bagamat vegetarian ang mga hipo ay napakatindi naman ng kanilang pagiging teritorial at kahit anumang nilalang na pumasok sa kanilang teritoryo ay agad nilang inaatake at sa pagkakataong iyon ay sila mismo ang nasa loob ng teritoryo ng hippopotamus. Samantala, dahil brutal na pagkatudas ng kanyang anak ay tuluyan nang nawala ng ulirat si Sally dahil sa matinding trauma at habang iniisip si Mike ay dahan-dahan itong bumaba sa ilog. Paulit-ulit naman siyang tinawag ni Sistine upang pigilan siya, ngunit hindi ito nakinig at mas gugustuhin pa nito na matudas na rin dahil nawala na ang dalawa niyang mahal sa buhay. Kaya't sinamantala naman ito ng ungas na si Walker at inihanda ang kanyang tranquilizer gun at naghihintay na muling lumitaw ang hipo. Subalit ilang minuto nang nagmamaoy, si Sally ay walang paring anumang lumalabas na hipo. Ngunit sa di inaasahan ay biglang sumulpot ang hipo mula sa likuran ni Walker at agaran siyang kinagat nito sa bayag este sa kanyang paa at pilit siyang hinihila paibaba sa ilog. At habang nakikipaglaban si Walker ay kinuha ni Rodrigo ang tranquilizer gun at sa huling lakas na natitira sa kanya ay nagawa niyang barilin ng pampatulog ang hipo. Matapos tamaan ng tranquilizer ang hipo, ay hindi lamang ang mabangis na hayop ang nahulog sa tubig, kundi pati si Walker. Agad siyang lumangoy patungo sa pampang, ngunit malubha ang naging sugat sa kanyang paa. Kasabay nito ay tuluyan ng nalagutan ng hininga si Rodrigo dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala. Alam ni Walker na hindi pa tapos ang panganib, kaya't inutusan niya sina Sistine at Dion na bumaba sa gilid ng tubig at gumawa ng malalakas na pagsaboy upang mailihis ang atensyon ng hipo. Ngunit tumanggi ang isa pang kupal na si Dion dahil natatakot siyang lumapit sa ilog. Dahil dito ay sinabi ni Sistine na hindi ba gusto mong makabalik sa mga anak mo. Hanggang sa doon inamin ni Dion na hindi niya pala tunay na mga anak ang mga iyon at mga anak pala sila ng dati niyang asawa na itinuring niyang sariling mga anak sa loob ng 9 na taon. Ngunit matapos silang maghiwalay ay kinuha ng kanyang dating asawa ang mga bata at hindi na niya muling nakasama ang mga ito. Sinabi ni Sistine na kung totoong mahal niya ang mga bata, hindi siya dapat sumuko. Dahil rito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Dion kung saan di umano ay binali nilang dalawa ang ilang sanga ng puno at ginamit ang mga ito upang paulit-ulit na hampasin ang tubig at ilihis ang atensyon ng hipo. Samantala nang muling lumusong si Walker sa tubig upang maabot ang bangka ay bigla na namang sumulpot ang hipo sa kanyang harapan kahit agad siyang tumakbo pabalik at nagsindi ng flare upang takutin at ilayo ang humahabol na hayop. Habang abala ang hippopotamus kay Walker ay sinamantala ni Sistine ang pagkakataon at mabilis siyang lumangoy patungo sa bangka at matagumpay itong nakarating. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay namatay ang apoy ng flare ni Walker. Kasabay nito ay nawala rin sa paningin nila ang hipo kaya't paulit-ulit na tinawag ni Sistine si Walker ngunit walang sumasagot at maya-maya lamang ay lumitaw rin si Walker at agad silang sumakay sa bangka upang makaalis sa lugar dahil inakala nilang napahina na ng tranquilizer ang hipo. At habang naglalayag sila ay napansin ni Sistine ang bag ni Hannah na palutang-lutang sa tubig kaya't kinuha niya ito at natuklasang may mga pagkaing nasa loob pa ng bag. Subalit ilang sandali pa ay napansin ni Walker ang mga halamang water hyacinth na nakakalat sa tubig. Ipinaliwanag niya na noong 1900s dahil sa matinding kakulangan ng karne sa Amerika ay inaprubahan ng Pangulo ang isang plano na magpalaki ng mga hipo sa lugar na ito at ang layunin noon ay pakainin ng water hyacinth ang mga hipo at pagkatapos ay gagawin itong pagkain ng mga Amerikano. Ibig sabihin ay posible na hindi lamang iisang hipo ang naroon at dahil hindi na rin halos makakita si Walker sa gitna ng dilim dahil sa kagurangan nito ay sinabi niyang sa pagsikat pa ng araw niya sila ligtas na magagabayan patungong silangan.
Subalit hindi natuwa si Dion sa planong iyon, ngunit biglang may naisip si Sistine at mula sa bag ni Hana ay may nakita siyang kamera. Nang buksan niya ito ay napansin niyang may night vision ito, kaya't magagamit nila ito upang makita ang kanilang dinaraanan kahit madilim. Habang ginagamit niya ang kamera ay may napansin siyang kakaibang paggalaw at sa halip na hipo ay isang lumang gusaling gawa ng tao ang kanyang nakita, kaya't agad silang nagtungo roon at paglapit nila ay napag-alaman nilang isa pala itong lumang crocodile farm. Dito ay pumasok sila sa loob upang maghanap ng anumang maaaring makatulong sa kanilang makaligtas. Sinabi ni Sistine na kailangan nilang humanap ng langis, ngunit sinabi ni Walker na wala nang silbi ang gasolina matapos ang napakahabang panahon, lalo na't halos isang siglo nang inabandona ang lugar. Sumagot si Sistine na hindi man ito pwedeng gamitin sa bangka ay maaari pa rin itong sunugin upang makagawa ng makapal na usok na magsisilbing hudyat para sa mga posibleng rumesponde. Habang naghahalungkat sa loob ay nakakita si Dion ng ilang lumang notebook kung saan nakapaloob dito ang mga tala ng pag-aangkat ng mga hipo mula sa Africa. Noong taong 1912, napansin din nila ang mga lumang kulungan ng mga hayop, ngunit paglabas nila ay nakita nila ang maraming kalansay. Sinabi ni Walker na posibleng 3 henerasyon na ng mga hipo ang nabuhay sa lugar na iyon, hanggang sa biglang nakarinig si Sistine ng iyak ng isang batang hipo, kaya't sinundan niya ang ingay at nakita niyang may isang baby hipo na naipit sa ilalim ng bumagsak na kulungan. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay dumating na ang ina nitong hipo, kaya't agad na tumakbo si Sistine upang makalayo. Sinubukan ni Walker na barilin ito ng tranquilizer, ngunit pumalya ang kanyang tira. Mabilis niyang hinila si Sistine palayo sa nagngangalit na hipo at dito ay napagtanto nilang kailangan nilang sunugin ang buong lugar upang magkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Habang naghahanap ng daan ay napansin ni Dion ang isang landas na maaaring bumalik patungo sa labas. Kasabay nito ay natagpuan naman ni Sistine ang isang malaking bariles ng langis. Sinabi ni Walker na hindi na sila maaaring manatili pa sa loob ng gusali at dahil si Sistine ang pinakamabilis tumakbo ay siya ang kailangang maunang magdala ng apoy at sindihan ng langis. Samantala, nang papunta na sana sina Walker at Dion pabalik sa bangka ay hindi nila namalayang nahabol na pala sila ng hipo at nagawa silang harangan nito. Habang papalapit ang mabangis na hayop kay Walker ay tila sinumpong na naman ng kakupalan si Dion at biglang isinara nito ang pinto at iniwan si Walker sa labas. At sa harap mismo ni Dion at ni Sistine ay walang awang tinudas ng hipo si Walker. At dito ay sinabi ni Dion na wala rin naman silang magagawa upang mailigtas si Walker at ang mahalaga ngayon ay makabalik siya sa kanyang mga anak. Kupal talaga. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang ay nagsimulang malakas na itulak ng hipo ang pintuan ng gusali, kaya't napagpasyahan nilang maghiwalay upang malito ang mabangis na hayop. Samantalang sinubukan namang akitin ni Sistine ang hipo palayo sa kanya, ngunit sa mismong sandaling tumalon si Dion mula sa lagusan ay bumagsak ito at nabalian ng binti. Upang ilayo ang hipo ay inihagis ni Sistine ang kutsilyo sa kabilang direksyon at mabilis na tumakbo, at dahil kumalat na ang mga langis sa sahig ay paulit-ulit siyang nadudulas habang tumatakbo hanggang sa bigla niyang naalala ang posporo na nasa kanyang bulsa, kaya't agad niya itong sinindihan at itinapon sa mga natapong langis, at sa loob lamang ng ilang segundo ay mabilis nang nilamon ng apoy ang buong lugar, kaya't agad nang tumalon si Sistine pababa at agad niyang tinulungang makatayo si Dion. Habang patuloy na lumiliyab ang gusali ay nasunog rin ang hipo na nasa itaas. Kasabay nito ay naroon din ang baby hipo na umiiyak sa sakit. Sinabi ni Sistine na umakyat sila sa ibabaw ng malaking kulungan dahil tiyak na may makakakita sa malaking apoy at darating upang iligtas sila. At dahil sa awa ay sinubukan ni Sistine na iligtas ang naipit na baby hipo, ngunit biglang dumating ang inang hipo, kaya't agad nitong hinabol sina Dion at dito ay paulit-ulit siyang ibinangga sa bakal na kulungan hanggang sa tuluyan itong natudas. Pagkatapos nito ay hinarap ng inang hipo si Sistine, ngunit napansin ni Sistine na hindi siya ang tunay na target ng hayop dahil ang gusto lamang nitong gawin ay mailigtas ang kanyang anak. Naalala ni Sistine ang kutsilyong ibinigay sa kanya noon ni Tim, kaya't ginamit niya ito upang putulin ang pagkakakulong ng baby hipo at tuluyan itong mapalaya. At sa sandaling muling magkasama ang maginang hipo ay agad na kumalma ang inang hayop, at sa mismong sandaling iyon ay dumating ang isang helicopter. At dahil sa ingay
nito ay umalis na ang maginang hipo at bumalik sa ilog na nangunguhulagan na kaya pala napakabagsik nito ay dahil sa pag-aakalang sasaktan ng mga tao ang kanyang anak at dito na agad nang umakyat si Sistine sa ibabaw ng kulungan upang mas madali siyang mapansin at hindi nagtagal ay nakita siya ng mga rescuer na sakay ng helicopter at matagumpay siyang nailigtas. Habang inilalayo siya ng helicopter ay minasdan niya ang maginang hipo na tahimik at mapayapa nang lumalangoy sa tubig.